Welcome sa another episode ng The Nurse Chronicles. Sa episode na to, samahan nyo kaming tuklasin ang kahalagahan ng resistance training sa ating nursing profession. Mamasyal sa isang pet shop para silipin ang mga cute na pusa. At syempre, tikman ng Arabic fried chicken sa isang fast food. Kaya tara na, simulan na natin to! Nagsisimula ang aking umaga sa pagtawag sa aking mahal na asawa. Ito ay parang ritual na paulit-ulit kong ginagawa dito sa Saudi. Para na rin maibsan ang pangungulila ko sa kanya. At kasabay nito, syempre, ang panonood ng mga YouTube video at pagbabasa ng balita. Oh, may nanalo, 64 million. At dahil nga wala din naman masyadong nangyari sa aking araw, ay minabuti na lang namin ni Nathan na mag-exercise. Paminsan-minsan ginagawa namin to para makapag-develop naman ng kaunting strength na kailangan namin sa aming mga duty. At yan nga, katatapos lang namin mag-warm up para naman hindi mabigla yung aming mga katawan sa mga susunod namin gagawin. Okay, ayos. Magandang hapon na naman sa inyo mula dito sa Najran, Saudi Arabia. As business as usual kami. Nag-gym na naman. Okay pa natin si Manolo. Ano ang YouTube channel mo, pre? Ha? Plug mo na YouTube channel mo. Matibish Benten, pakipa-subscribe. Yun! Maganda yung mga content niya kasi nagbabike tungkol sa bike. Babike siya dito sa Najran. At nung natapos na ang aming paglalakad-lakad sa jeep at paglalambitin ni Nathan, ay minabuti ko nang mag-set up ng aking barbell. Ang gagawin ko nga pala ngayon ay ang deadlift. So bilang isang nurse, lalo na kung nagtatrabaho ka sa ospital o sa mga setting na nangangailangan ng physical activity, tulad ng pag-aalaga ng pasyente, pagbubuhat, paglilipat o pag-asiste, ay napakahalaga ng resistance training, lalo na ang deadlift para sa iyong profession. So narito ang mga dahilan kung bakit. Una ay pinapalakas ng deadlift ang iyong core at lower back. Ang deadlift ay isa sa pinakamabisang ehersisyo para sa lower back, core at hips. Bilang isang nurse, madalas kang yumuyuko o nagbubuhat ng pasyente o gamit. Kung mahina ang core at likod mo, mas madali kang magkakaroon ng injury o pananakit ng katawan. Ang pangalawang kahalagahan nito ay binabawasan ang risk na injury sa trabaho. Isa sa mga pinakakaraniwang injury ng mga nurses ay lower back strain. Sa pamamagitan ng tamang deadlift at resistance training, mas lumalakas ang mga muscles na sumusuporta sa iyong spine at joints. Kaya mas ligtas kang makakagalaw at makakabuhat. Ang pangatlo naman ay nakakatulong sa mental health at stress management. Ang resistance training ay napatunayan na nakakapagpababa ng stress, anxiety at depression. Sa isang demanding na profesyon tulad ng nursing, malaking tulong ang regular na workout para mapanatili ang mental focus at emotional stability. Ang pang-apat naman ay pinalalakas nito ang buong katawan. Ang deadlift ay compound exercise. Ang ibig sabihin ay maraming bahagi ng katawan ang sabay-sabay na gumagana. Ito ang legs, glutes, back, arms, tsaka yung iyong grip. Mas nagiging functional ang katawan mo at handa sa anumang biglaan o mabigat na gawain sa ospital o klinik. At ang panglima, ang deadlift ay efficient exercise na nagbibigay ng maraming benepisyo sa maikling panahon at hindi mo na kailangang gumugol ng parang oras sa gym. Ngunit may mga kaunting paalala, dapat ay siguraduhin tama ang forma ng deadlift. Mas makakabuting magpaturo muna sa certified trainer para maiwasan ang injury. At magsimula ka muna sa magagaang timbang at unti-unti mo itong dagdagan habang lumalakas ka na. Dali lang ay nagka-interest si Nathan kung paano nga ba gawin ang deadlift. Sa tulong ni Zaldi ay tinuruan namin kung paano nga ito gawin ng tama at ayon sa aming nalalaman. Yan. Paano pagbuhat? Sino nga? Pababa mo siyang dahan-dahan. Ito. Yan, o. Tapos, ano? Ang hirap sa tuwag, ya? Ano pre? Bibili ka ng pagkain ng Pusi. At ilang sandali nga ay nagpunta kami ni Zaldi sa pet shop upang bumili ng pagkain ng pusa. Dito mo nga pala makikita ang mga pusang puti, pusang itim, pusang antuping, at pusang nangangalabit, at marami pang iba.
Ito naman mga lovebirds. Aside sa tinda nilang mga pusi, syempre, may tinda din silang mga birdie. Ganda ng mga ibon dito. Ang mga isda. Uy! Meron silang ano ngayon? Pagong. May pagong. Ito igat antok rin. Brad. Dito na kami ngayon sa kwarto. Hindi na rin ako nag-vlog at pagod na eh. Bumili na kami ng ice cream ni Saldi. Pampalamig kasi napakainit sa labas. Iba yung init, parang may lagnat. Basang-basa kilikili namin eh. Ice cream na lang. Mga pre, welcome na naman sa isa nating episode. At ngayon ay nagdaan ng ilang araw pagkatapos ng nakaraan nating episode. At samahan nyo kami ni JR at ni Nathan na gumala kasi bagong sahod. Sama namin kayo sa pagbili namin ng brost. Tsaka may park din doon, lakad-lakad tayo. Sige na. (6:53) na nga pala ngayon ng gabi. At medyo maaraw pa rin sa labas. Napakainit kasi dito kaya mas pinipili namin na lumabas sa gabi. Pag sa umaga kasi ang init. Ngayon ata nasa 40 degrees Celsius sa labas. So parang kang iniihaw. Though dito kasi dry heat, hindi ka magpapawisan kahit mainit. Pagpawisan ka man sa noo lang o sa kilikili mo, tapos pag kumangit, tuyo na. Hindi gaya sa Pinas na humid, kaya tagaktak pawis mo. Ang pangit lang doon is parang nilalagnat. Kasi, di ba, natural cooling system ng katawan natin ang pagpapawis. So kung hindi ka pagpapawisan, hindi madidisperse yung init ng katawan mo. Anyway, tayo na. May mga nilulutong plano tong mga to. Yung mga pinagpaplanuhan nyo. Secret plan? Ano, tayo na. Nag-uusapan namin ngayon bakit daw ang weirdo pakinggan ng mga boses namin sa recording. Ayun, maganda topic yun. Bakit nga ba? Ayan, ayoko nang ulitin na. Makinig kasi ng Makinig kasi maayos. hindi mo ulit yung topic. Kasama pala namin ngayon si Sir Mukhtar. Papakilala ko sa inyo ngayong vlog na to. Pati si JR. Si JR, nakasama na natin to dati. Yan. Dito na kami. Libre daw kami ngayon ni JR. JR, thank you ah. Birthday to ni JR eh. Ito kami dito pagka day off. So nagkakayaan. Nagkataon na naman na birthday ni JR, kaya nang libre. Farewell party! Hindi pala birthday. Tan, ang paborito mong kainin dito sa mga fast food ng Saudi? Ako, paborito ko yung bros. Kasi yung unang pinakain sa amin. Brost? Oh, bros. Ano ba yung brost? Paliwanag mo nga yung brost, Tan. Yung bros, yung parang piniritong manok na nilagyan ng crabs. Tapos Dinip fried pa. Parang chicken joy ng version ng Jollibee. chicken joy ng ano, no? Chicken joy Chicken joy ng Saudi. Pahin ka kumain ito. Ito sa chicken, mayroon siyang kasamang kubos. Tawag dito kubos flatbread. Nagawa namin dito. Kuha kami ng isang flatbread. Para yung garlic sauce. Ketchup. Tapos, yung iba, pinipiraso-piraso yung chicken tapos ginagawa ko isang warm wrap. Pero ako gusto ko. Anuin ko ng ano, ganyan ko yung chicken. Tapos, lalagyan ko ng
Fries, tapos sasaw-saw ko sa garlic sauce. Tapos ketchup. Kasi na. Malapit sa kanila. Thank you. Ay, yung bagong box doon, yung malaki. Parang ano pa lang, dito. Paano dyan na muna kayo? Kakain muna kami. At nung natapos nga ang aming paglamon, ay naisipan naman namin na uminom ng tea habang pinag-uusapan ang mga nangyari sa amin nung bagong dating pa lang kami dito sa Saudi. Nung bagong dating ako dito noon, McDo lang yung pupuntahan mo dito eh. Year 2016, 2017. Yun lang talaga ang pupuntahan mo dito, McDo. Wala pa ibang establishment. Ito matindi. Di ba wala pang Panda noon nung nandito ka? Sasanay ka rito. Nag-exit ako ng 2016. Bumalik ulit ako ng 2018. Pagdating mo rito, wala ka ibang makikita kung talahib sa abat. Bago na lang yung lahat yung mga yan. Ang pinaka na-maintain lang dyan is Maprak sa yung Paisalina. Yan lang ang pinaka lalabasan niya. Ano? Balat naman yun. Ay, yung balat sa dulo. Hanggang sa nagpasya na nga kaming umuwi na kasi may pasok pa rin bukas eh. Mga friend, dito na tayo sa kwarto. Hindi na rin tayo nakapag-vlog pa uwi at pagod na. Ayos naman yung lakad namin. Tulugan na kasi may pasok pa bukas eh. Hindi na muna kayo. Bye. Good night.